Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Mga tricycle driver, uunay bigyan ng 5,000 piso ayuda ng DSWD ngayong sobrang mahal ng gasolina. At dahil mukhang wala pang preno ang taas presyo sa petrolyo, nabawasan na nga ba ang traffic? Mga electric vehicle na nga ba ang bagong hari ng kalsada? California, winarningan ng FBI na posibleng atakihin ng mga drone ng Iran. Yusek Claire Castro, maanghang na naman ang buwelta sa puna ni VP Sara kaugnay sa gulo sa Middle East. Kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal. News 5 Exclusive. Ang malapelikulang habulan ng mga pulis at mga sospek na sakot sa droga sa pool sa video. At eto na nga, Rica Peralejo, palaban sa kaliwat ka ng projects. May sagot din siya sa chismis na ginasta nila ang pondo ng kanilang simbahan. Ikatlong araw na ng matindihang taas presyo sa petrolyo. Kasado na raw ang ipamamahaging ayuda sa Martes. Maaambunan ng 5,000 piso ang mga tricycle driver sa Metro Manila. At para naman sa mga commuter, kinumpirma mismo ng Department of Transportation na sigurado na ang pagtataas ng pamasahe. At live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, magkano naman ang taas pasahe at kailan yan ipapatupad? Cheryl Julius, wala pang ibinibigay na impormasyon ng DOTR at ng LTFRB kung magkano nga ba itataas ng pasahe natin sa mga jeepney. Pero mukhang siguradong pagbibigyan nga raw talaga yung hirit na yan ng mga transport groups. Pero sa ngayon ay pinag-aaralan pa raw ito ng DOTR at nagko-compute pa ang LTFRB. At ang mas sigurado sa ngayon, Julius, Cheryl, ay ang pagbibigay ng DSWD ng 5,000 pisong cash assistance sa mga tricycle drivers simula sa susunod na linggo. Kakambal ng taas presyo sa petrolyo ang pagtataas ng pasahe. Mismong si Transportation Secretary Giovanni Lopez ang nagkumpirma na sigurado na ang fare hike. Pero kung magkano at kung kailan ito'y patutupad, hindi pa final. Merong nakabinbin na petition. No? The process usually is for LTFRB to make a recommendation. They submitted a recommendation po sa DOTR. Binalik ko po yes, we have to recompute your numbers. We have to recrunch your numbers. Mukhang hindi tutugma. Ayon kay Lopez, isusumite ng LTFRB ang panibagong rekomendasyon ng fare hike sa DOTR sa susunod na linggo. Inaasahan ng mga transport group na mailalabas ang taas pasahe sa lalong madaling panahon. Ang sigurado muna sa ngayon, ang 5,000 pisong cash assistance ng DSWD sa mga tricycle driver sa Metro Manila sa Martes. Humigit kumulang 139,000 tricycle drivers sa Metro Manila ang may kinabang dito. Kaya nasa 700 million pesos ang ilalabas sa pondo ng DSWD. Huhugutin ito sa pondo ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program ng DSWD. Ayon sa ahensya, hindi na kailangang hintayin pa na umabot sa partikular na level ang presyo ng langis dahil sapat ng dahilan na nahihirapan ng iba't ibang sektor sa napakataas na presyo ng produktong petrolyo. Tricycle driver muna ang uunahin natin. Yun kasi ang may pinakamabilis at sa pakikipag-usap ng L sa atin sa mga local government unit, mabilis nating mahuhold agad kung sino sila. Habang wala pang ayuda, hindi na muna nag-iikot ang ilang tricycle driver at naghihintay na lang ng pasahero sa kanilang terminal. Kulang yun kasi sa sobrang taas ng gasolina eh. Kahit pa paano siguro makakatulong-tulong kahit pa paano. Dahil sa mahal ng gasolina. Saka sa mga bilihin lahat namal eh. Bukod sa mga tricycle driver, susunod na bibigyan ng cash assistance ang mga tsuper, TNVS at delivery riders. Julius, Cheryl, bad news nga lang dahil mukhang sa susunod na linggo ay magkakaroon ng oil price hike ulit. Mukhang sigurado na yan dahil ang sabi ni Energy Secretary Sharon Garin ay hindi pa kumakalma ang merkado sa ngayon. Hindi pa natin alam kung magkano talaga yan dahil normally ang computation ay ginagawa pagkatapos ng Sabado. Julius, Cheryl. Gerard, anong requirements at paano ipamamahagi yung ayuda sa tricycle drivers sa Martes?
Cheryl, para sa mga tricycle drivers na kukuha ng cash assistance mula sa DSWD, ang kailangan lamang ay yung kanilang physical copy ng kanilang driver's license at isang photocopy nito. Ito ay gagawin dun sa mga covered court dun sa iba't ibang council districts ng kanilang mga syudad. Meron din mga help desk doon ng DSWD at ng LGU para sagutin yung mga katanungan ng mga driver kung bakit sila wala sa listahan o kung bakit hindi valid yung kanilang mga requirements. Doon ay pwedeng dumulog ang ating mga kapatid na driver. Cheryl. Klaro yan na sa Martes, ang unang mga katanggap ng 5,000 ay mga tricycle drivers dito sa Metro Manila, no? Gerard, kasi baka mag-react yung mga nasa probinsya. Tama, Cheryl. Uunahin mo na yung NCR. Bale sa ngayon ay tinatayang 139,000 na tricycle drivers dito sa Metro Manila muna. At kapag successful ito, pag nagamay na nila yung sistema, ay ganito rin ang gagawin sa mga probinsya. Pero yun ay i-announce pa ng DSWD kung kailan gagawin yan. Cheryl. Isa pang paglilinaw, Gerard, linawin din natin yung mga makakatanggap ng ayuda ng DSWD ay yung tsuper lang ng traditional jeep. Hindi kasama yung mga namamasada ng modern jeepneys? Cheryl, sa ngayon ay yung ayuda ng DSWD ay mga tricycle lamang. Yung mga jeepneys, yung mga TNVS drivers, yung mga delivery riders natin, and possibly yung mga drivers sa modern jeepney, yan eventually ay iti-trash out pa yung details niyan. Yan ang aantayin muna natin mula sa DSWD. Cheryl. Gerard, para naman sa mga kapatid nating nagko-commute, magkano ba ang mga hinihirit na dagdag sa pamasahe? Tama, Julius. Previously kasi ang sinubmit na fare hike petition ng grupong Pasang Mazda ay pisong provisional fare hike nga lamang. Ibig sabihin nito, temporary lamang at babawiin din nila itong karagdagan na piso na ito kung bumuti na yung kalagayan, bumuti na yung presyo mag-stabilize na yung presyo ng langis. Pero ngayon, parang ang mismong ang DOTR na yung nagsabi na parang kulang yan. Recently, nagbigay ng pahayag ang iba pa mga transport groups na sasubmit naman sila ng petition para sa 5 pesos na dagdag singil sa pasahe natin. So yan ang aabangan natin. Meron nakabinbin na 1 peso, merong supplemental petition ang Pasang Mazda na gawin itong 2 pesos at meron ding isasampa pa na 5 pesos. So yan ang iintayin natin sa mga susunod na araw. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Tila nababawasan na raw ang mga sasakyan sa ilang pangunahing kalsada sa gitna nga ng malakihang taas presyo sa petrolyo. Dumarami naman ang motoristang nag-iisip ng bumili ng electric vehicles. Live mula sa EDSA Guadalupe, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ian, di ba tataas din ang gastos ng e-vehicle owners? Cheryl, alam mo, patuloy pa nga rin yung pagdaing ng mga kapatid natin na apektado dito sa malawakang pagtataas ng presyo ng gasolina pati na rin ng mga produktong petrolyo. Pero may ilang mga individual nga na tila hindi alintana yung pagtaas na yan, no? Partikular na yung mga gumagamit ng electric-powered vehicles. Naabutan naming nagcha-charge ng electric vehicle o EV si Joel Sapul sa tinutuluyan niyang kondo sa Mandaluyong City. 2022 pa lang daw nang lumipat siya sa paggamit mula sa degasolinang sasakyan patungo sa EV. Sa halos 4 na taon daw niyang paggamit, mas nakatitipid daw siya sa konsumo at maintenance ng kanyang sasakyan. Mas ramdam niya pa yan ngayong sumisipa ang presyo ng produktong petrolyo. Nakakasave ako ng almost 60% to 50% savings. I think I made the right decision, especially na ngayon na meron tayong fuel problem na hindi ako kailangang pumila para mag-gas. Ang EV ay isang uri ng sasakyan na hindi gumagamit ng anumang uri ng gasolina sa makina. Sa halip, pinapaandar ito sa pamamagitan ng kuryente. Pero gaya ng ibang device tulad ng laptop o cellphone, kailangan rin itong i-charge. Sa datos ng Electric Vehicles Association of the Philippines, may higit 35,200 na registered electric vehicles sa bansa as of 2025. Higit na mas mataas yan sa 24,000 noong 2024. Ayon pa sa nakausap naming car dealer, dumarami na rin ang mga nag-i-inquire sa gitna ng big-time oil price hike. Ang dami nag-i-inquire, especially sa full EV. Full EV. Yun yung gusto nilang kunin talaga kasi nga yung wala na talagang fuel and maintenance costs. They're really making a shift from conventional engine to electric vehicle.
Kahit may napipintong taas singil sa kuryente, tila mas sulit pa rin daw ang e-vehicles. Because it's a smaller issue. As said, ang consumption ng electricity compared to as consumption ng liters of gasoline is malaki ang disparity. And then that ang alternative, there are some alternate power supply they can get, like renewable energies. Every price increase naman, you will be worried. But yun namang pagtaas ng presyo ng electricity goes with the pagtaas din ng fuel cost. Sabay silang tumataas. So in the long run, parang proportion-wise, parehas lang talagang magmamahal yung. Ayon naman sa MMDA, tila nagkaroon nga ng epekto ang pagtaas ng gasolina sa traffic. Bahagya rin kasing kumaunti ang bilang ng mga sasakyan sa pangunahing kalsada tulad ng EDSA. Tinitingnan namin dito sa command center. Nakikita namin na parang may pag-ikis nga naman. Parang siguro ay andyan na yung mga kasamahan natin dahil nga sa 4-day work week at saka sa taas din ang presyo ng. Bagamat dumarami na ang bilang ng mga EV, pag-aaralan pa rin daw ng ahensya kung kailangan na rin nilang sumailalim sa coding. Evaluate muna natin pagkatapos ng reassessment. Dapat may basihan na data yan. Mag-uusap kami ng LTO. Cheryl, sa ngayon nga, bagamat sinabi ng MMDA na nagkaroon ng bahagyang decrease sa bilang ng mga sasakyan, hindi pa daw sila makakapagbigay ng opisyal na numbers o pagtataya sa ngayon. Pero pakita na lang din natin kung ano ba yung traffic situation dito mula sa kinatatayuan ko sa may EDSA Guadalupe. Kung mapapansin po ninyo sa inyong screen, sa bandang kaliwa ninyo, yan yung northbound. Yan yung southbound, yan yung papuntang Makati. Pero dito naman sa bandang kanan, yan na yung northbound ng EDSA, papunta na yan sa Ortigas. Kung mapapansin ninyo sa bandang kaliwa, sa southbound nagkakaroon ng medyo pagbabagal dahil nga sa dami ng mga sasakyan, probably yan yung mga pauwi. Galing nga sa kanilang mga trabaho, medyo maluwag sa unang bahagi ng northbound. Pero pagdating na dito sa may Ortigas area, kapansin-pansin na nagkakaroon na ng build-up dahil nga choke point na yan at malaking bahagi na yan ay yung papunta sa may EDSA crossing, sa may Shaw Boulevard. At tuloy-tuloy po yung build-up na yan, pagbabagal ng mga sasakyan hanggang makalampas na po sa bahagi yan ng may Mega Mall. Ayon din kanina kay MMDA Secretary General Nicolas Torre, baka sa Lunes na raw sila makapagbigay ng kumpletong detalye kung ano ba talaga yung naging epekto ng pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo, pati na rin yung 4-day work week na kinoconsider nila na posibleng maging additional factor kung luluwag ba at kokonti yung mga sasakyan na dumadaan sa mga pangunahing kalsada dito sa Metro Manila. Yan muna ang latest mula dito sa EDSA Guadalupe. Cheryl? Maraming salamat, Ian Suyo. Nakipaghabulan sa mga pulis ang 3 tulak umano ng ilegal na droga sa Cavite. Pati ang taong bayan nakihabol din at nahuli nila ang isa sa mga suspect. Ang habulang yan nasa pulsa video sa Frontline Report ni Nina Ongpauco, exclusive. Sa kalsadang ito sa Barangay Halayhay sa Tansa, Cavite nitong Martes, biglang umandar ang kulay pulang kotse. Kasunod niyan, ang mga nagtatakbuhang lalaki. Sa sumunod na kuha ng CCTV, paglagpas ng humaharurot na kotse, isang lalaki ang kitang hinahabol ng taong bayan. Sinapok siya, bumagsak sa kalsada at tuluyang naaresto. Sangkot pala siya sa pagtutulak ng droga. Kasabot niya ang 2 pang sakay ng tumakas ng pulang kotse. Nataranta sila sa bypass operation kaya naiwan ang isa, pero plansyado ang plano ng mga pulis. Sa daraanan ng kotse, may nakaabang ng police mobile. Iharang ang sasakyan sa gitna ng kalsada. Pero magaling magmaniobra ang suspect na driver. Nailusot pa rin nila ang kotse. Mula Tansa, nagpuntang Naik ang 2 suspect. Doon nila ipinarada ang kanilang sasakyan. Pagbaba ng driver, naroon rin ang mga pulis ni hindi na nga nakalabas ng kotse ang isa sa mga salarin. Habang ang driver nito, na-corner na rin. Nakuha sa kanila ang 4 na sachet ng hinihinalang shabu. Nagkakalagay ito ng higit 108,000 pesos. Base sa investigasyon ng Tansa Cavite Police, dati na nakulong ang mga suspect dahil din sa kasong may kinalaman sa droga. Depensa ng salaring driver, nadami lang daw siya. Sinundo ko po siya, hindi ko alam na mayroon pa siyang transaksyon. Noong comment naman ng 2 pang drug suspect, maharap sila sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5.
Hinalay at pinatay ang isang sales lady sa Southern Leyte. Ang suspect katrabaho niya na nag-volunteer pang ihatid pa uwi ang biktima. Narito ang Frontline Report. Nakasubsob, walang damit pang ibaba at wala na ring buhay. Ganyan natagpuan ng 27 anyos na si alias Jackie, isang sales lady. Nakita ng mga residente ang bangkay ng biktima sa damuhang bahagi ng isang resort sa barangay Suwasan 1 Southern Leyte nitong Lunes ng hapon. May sugat sa ulo ang biktima na tila pinukpok. Hinihinala ring hinalay ito. Sa investigasyon, nakilala ang sospek na huling kasama ng biktima bago siya matagpuan. Nagkayayaan daw ang magkakatrabaho na mag-inuman. Nagkakayaan ng grupo. Katolik grupo sila, isa sa mga sospek kasama nila sa grupo. So, nag-inuman sila. Nung gabi na, itong sospek, siya yung nag-volunteer na maghatid ng biktima sa bahay nila. Nitong Martes, sumuko ang suspect sa pulis at inamin ang krimen. Kita ang mga sugat at kalmot nito sa katawan na indikasyon na nanlaban ng biktima. Tugma rin ito sa mga gasgas na tinamo ni alias Jackie. Sa salaysay umano ng suspect sa mga pulis, tinangka niyang halayin ang biktima. Base sa kanyang revelation, libog. Motibo. Nakaharap ang suspect sa kasong rape with homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Patay ang isang estudyanteng rider nang sumalpok siya sa truck sa Tupi, South Cotabato. Naabutan ng mga rescuer na nakahiga sa kalsada ang mga biktima. Pare-parehong walang helmet ang tatlong graduating student na sakay ng motorsiklo. Base sa investigasyon, pauwi na sila galing eskwelahan nang mabangga sa kasalubong na truck. Nagkataon pang umuulan noon kaya madulas ang kalsada. Sa ngayon, kritikal ang lagay ng dalawang estudyante. Ayon sa pulisya, mukhang matulin ang takbo ng motor pero ang truck driver daw ang maharap sa kaukulang reklamo. Kabilang sa mga tinatamaan ng taas presyo ng petrolyo ay ang mga mangingisda. Meron din daw ayuda para sa kanila. Yun nga lang 3,000 pesos lang yan at hindi raw lahat mabibigyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sa bansang napapalibutan ng dagat, unti-unti raw nababawasan ang mga mangingisdang pumapalaot. Hindi dahil wala ng isda, kundi dahil mas mahal na ang krudo kumpara sa nalalambat nila. At kung hindi raw agad makakapagbigay ng ayuda ang gobyerno, baka tuluyan ang igarahe sa pangpang ang mga bangka at wala nang gustong pumalaot pa. Yan ang babala ng mga grupo ng mangingisda sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture. Habang patuloy ang pagsirit ng presyo ng krudo, lalong bumibigat ang gastos. Ayon sa grupong Sinag, umaabot na sa 500 pesos ang lugi kada araw ng isang mangingisda. Problema kayo nag-uusap bibigay daw yung ayuda in the next 2 weeks. Kaya lang baka kung after 2 weeks wala ka na mangisda. Kasi inaabsorb ng mga mangingisda share yung losses daily. Sa madaling salita, kada palaot ng mga mangingisda, wala silang napapala, lugi pa. Kaya nga meron na raw mga mangingisda na hindi na araw-araw pumapalaot. Kung ganyan, ano nga namang laban nila sa kakumpetensya nilang dihamak na malalaking commercial fishing vessels? Sa Senado, nanawagan Senator Kiko Pangilinan na pabilisin ang fuel subsidy para sa mga mangingisda. Dahil habang tumatagal, lalo lang silang lumulubog sa utang. Pero ito ang nakakabahala. Meron naman daw pondo ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR para sa fuel assistance. Yun nga lang, higit 15,000 lang ang maaambunan. Wala pa yan sa butal ng higit 2.4 milyon na mangingisda sa buong bansa. Magkano naman ang ayuda? 3,000 pesos. Pero baka yung 3 libo na yun, hindi pa tumataas ang presyo ng crudo nun. Exactly, oo po. O edi karampot na lang yun. Tsaka yung 3,000 ninyo parang hindi na, di ba? Parang maaamoy mo lang yun, hindi mo mararamdaman Pati mismong mga mangingisda, nakukulangan dyan. Yung 3,000 sir, ano lang yan, siguro mga 2 araw lang po natin yan na consumption. 2 to 3 days lang po siguro na consumption natin yan sa pangingisda natin doon sa municipal water. Sa ngayon, 50 million pesos ang pondo ng BFAR para sa fuel assistance ng mga mahihirap na mangingisda. Humihiling pa sila ng dagdag na 25 million pesos. Aminado naman ang BFAR na hindi lahat ay mabibigyan ng ayuda. Kailangan munang mapatunayan na sila ay rumirenta, humihiram o may sariling bangka.
we have this boat registration or the boat registration po na nasa 200,000 po ang registered motorized bangka. So that's our priority in giving the fuel subsidy. Samantala, may 10 billion pesos na pondo ang Department of Agriculture para sa tulong sa mga mangingisda at magsasaka. Pero wala pang malinaw na guidelines kung paano ito ipamamahagi. Kaya gusto ng Senado na isama sa programang yan ang fuel assistance. Importante yan dahil kung patuloy na tataas ang krudo at kinukulang ang ayuda, baka dumating ang araw na mas marami pang bangka ang nakadaong sa pampang kesa pumapalaot sa dagat. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nagpa-panic buying na ang ilan nating kapatid kasunod ng pagsipa ng presyo ng petrolyo. Sigurado raw kasing kadugtong niyan ang taas presyo sa supply ng mga pagkain. Nagbabalik si Mean Los Baños. Sapat ang supply ng pagkain sa loob ng susunod na 2 buwan. Yan ang siniguro ng Trade and Industry Secretary Cristina Roque sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means. Patuloy rin daw nakikipagtulungan ang ahensya sa manufacturers at retailers para hindi sumipa ang presyo. We have to make sure that the prices are down for now. We work closely with them to make sure that kahit may calamities or may crisis, they keep their prices mababa po. So we will meet with them again this week to make sure that yung impact nitong crisis na to remains at will be able to control. Wala pang taas presyo sa baboy at gulay sa ngayon pero inaasahang agad-agad na mararamdaman ang pagsipa ng presyo ng isda ayon sa Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG. Yung sa gulay, wala pa tayong nakita. No? Pero sa isda, dahil daily yan na pupunta sa dagat, or naguhuli. So yun, nakita na natin yung effect ng fuel. Mas directly tumaas yung presyo ng mga isda. No? Una nang nanawagan ng Malacanang na huwag mag-panic buying. Sinigundahan ito ng ilang senador gaya na lang nila Senators Chis Escudero at Sherwin Gatchalian. Yan din ang panawagan ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association sa publiko para hindi maubos agad ang stocks. Kapag kasi tumaas ang demand, bababa ang supply at tataas ang presyo. Kasi once we do that, kukulangin ang stocks natin sa mga shelves ng tindahan. Yung mga may kaya lang ang makikinabang dyan. So, just buy lang what we need. Let's not overdo things. No? We need, walang pasaway. Kailangan natin ngayon ng discipline and cooperation of everybody para medyo we can get through this obstacle, this challenge. Yun nga lang, ang ilan sa mga kapatid natin namili na sa takot na magtaas pa ang presyo sa mga susunod na araw. Nag-i-stock na po, baka tumaas ulit yung mga bilhin po. Kasi tumaas na yung gasolina at saka yung langis. Siyempre, tataas din ang diba? Kaya iba nagpa-panic buying din. Siyempre, kung marami lang pera, di marami na akong binili. Opo, kasi siyempre ang hirap ng buhay. Tapos tataas pa ang mga kagaya ng mga dilata, sardinas. Tataas po. Siyempre mangangamba po. Dahil mahirap na nga ang maghanap buhay tapos bigla pang tataas. Kaya ngayon, para hindi gumalaw ang presyo, inirekomenda ng DTI na suspindihin ang pagbabayad ng toll sa mga expressway ng mga cargo at delivery vehicles na may dalang basic necessities. Gayon din ang pagsuspindi sa logistic handling cost sa mga pantalan. Ang Supply Chain Management Association of the Philippines pinag-aaralan ang posibleng truck pooling o yung sabayang pagde-deliver para makatipid sa gas. So ang ginagawa namin, mga iba-ibang manufacturers, sabi natin, kung magde-deliver naman tayo sa isang supermarket, pare-pareho lang naman pupuntahan, magsama-sama lang tayo, mag-combine tayo para mapuno yung truck. Kasi syempre, kung puno yung truck, edi yung mas mababa ang gastos ngayon. Makikipagtulungan daw sila sa Philippine Retailers at DTI kaugnay dyan. Panawagan naman ng mga truck driver at mga pahinante. Sana raw ay maambunan din sila ng ayuda. Tapos magawang agad ng pinakamabilis na solusyon kung paano makontrol yung gasolina tsaka mga diesel. Kasi no choice kaming mga trucker na huminto kung patuloy na tataas. Nahihirapan din po kami magpaluwal ng pera. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Bumuelta ang palasyo sa Banat
ni Vice President Sara Duterte na hindi raw handa ang Administrasyong Marcos sa giyera sa Middle East. Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paghanda at wala tayong nakikita pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema. Kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal. Unang putok sa Middle East. Sa ating pagkakaalam, wala rito ang vice-presidente. Nasa ibang bansa. Ipinunto kahapon ni VP Sara ang anay kakulangan sa paghahanda ng pamahalaan ngayong mahal ang presyo ng petrolyo bunsod ng sigalot sa Middle East. Dapat daw noon pang 2022 naghanda. Bago yan, sa isang panayam, nauna na ring iginiit ng bise na madali lang daw magpalipad ng eroplano para magsundo ang mga masundo ang mga OFW na naiipit sa giyera. Banat naman dyan ng Malacanang, hindi raw nag-iisip ang bise. Dagdag pa ni Palace Press Office Undersecretary Claire Castro, walang alam masyado si VP Sara sa mga programa ng pamahalaan dahil panay ang kanyang travel abroad. Paalala niya sa publiko, huwag maniwala sa fake news. Tiniyak ng DPWH na hindi maaantala ang mga infrastructure sa bansa kahit na apektado ito ng pagsipa ng presyo ng petrolyo. Katunayan, higit kalahati na raw ang nagagawa sa EDSA Rehabilitation. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Alas 3 pa lang ng madaling araw, ininspeksyon na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang nagpapatuloy na rehabilitasyon sa EDSA. Kabilang na rito ang paglalagay ng aspalto sa bahagi ng EDSA Ayala southbound. Target do kasi ng ahensya na mapabilis ang tapos nito para sa Phase 1 ng proyekto mula Orense sa Makati hanggang Ross Boulevard. Yung original na dapat end of June pa para sa mga dadaanan ng mga sasakyan, tingin ko baka Mayo tapos tayo. Kasi mahirap magtrabaho pag umuulan na eh. Pinakita rin ng kalihim ang mas pinalawak na sidewalk. Doble na ang lapad na taas nito mula sa kasalukuyan. Sinakop na kasi niyan ang ilang bahagi ng bike lane. Ang ilan ngang nagbibisikleta, lakas loob na bumabagtas sa EDSA kasabay ang mga motorsiklo sa sakyan. Kahit kasi nasa bike lane, nasasakop naman daw ito madalas ng iba. Bagay na may iwasan oras na matapos ang bagong EDSA sidewalk. Bukod sa nagbibisikleta, pinaka-target ng mas inayos na sidewalk ang mga pedestrian. Ganito ang sitwasyon sa maraming footbridge dito sa kahabaan ng EDSA. Wala na halos espasyo para sa sidewalk kaya ang mga pedestrian kung hindi sisiksik sa gilid, mga ipilitan na lamang dumaan sa mismong highway. Sa ngayon, 60% nang nakukumpleto ang Phase 1 ng EDSA Rehab. Pasok pa rin do ito sa inaasahang schedule na matatapos sa Hulyo. Pagtitiyak ng DPWH, kahit apektado sila ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, hindi ro ito dahilan para maantala ang mga infrastructure projects sa bansa. Meron naman tayong mga provision sa mga kontrata na pwede tayong magtaas kung may grabing pagtaas ng materyales. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa ibang balita, arestado ang isang lalaking rider matapos tutukan ng kutsilyo at holdupin ang isang senior citizen sa Quezon City. Ninakaw ng lalaki ang natirang pera ng biktima mula sa pamamalengke nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Kapitana Carol De Asa. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking nakaupo sa kanyang motorsiklo habang nakatambay sa gilid ng kalsada sa barangay West Camiat sa Quezon City. Ilang sandali pa, isang babaeng senior citizen ang dumaan. Pauwi na raw ang matanda matapos mamalengke. Nang makahanap ng tiempo, sinundan ng rider ang babae. Bagamat hindi kita sa CCTV, tinutukan daw ng kutsilyo ang matanda at saka tinangay ng rider ang 800 piso nito. Nakarating sa anak ng biktima ang krimen at agad isinumbong sa Emergency 911. Sa tulong ng CCTV, agad natunton at naaresto ang sospek na kinilalang si alias Jomer. Dumulog po sa amin dito sa Barangay West Camias. Para pagpariwan po ng CCTV, sabi ng anak, binigyan po ng 1,000. Pagbalik po, inabangan po ng nakamotor at doon na po tinutukan ng pang-hold po sa may K6.
Hindi na naibalik sa biktima ang ninakaw na pera ng holdapper na tumanggi ng magsalita sa nagawang krimen. Wala po akong masasabi tungkol doon. Sa korte na lang po ako magsasalita sa lahat po na akusasyon sa akin. Maharap ang sospek sa kasong robbery at paglabag sa Motorcycle Crime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. Nagbabala ang FBI na posibleng umabot sa California sa Amerika ang pagganti ng Iran. Base sa report, drone umano ang gagamitin ng Iran. Walang partikular na lugar ang nabanggit pero sa California raw ang posibleng surprise attack na gagawin ng Iran laban sa Amerika. At dahil dyan, pinaghahanda na ng California Governor ang mga residente. Patuloy raw ang monitoring nila sa giyera sa Middle East. Isang gusali naman sa Dubai, sa UAE, ang tinamaan ng drone mula sa Iran. Habang tuloy-tuloy pa rin ang airstrike ng Iran sa Israel na siyang unang umatake kasama ang Amerika. Si US President Donald Trump sinabing nanalo na ang Amerika laban sa Iran pero muling giniit na patuloy ang gagawin nilang pag-atake laban dito. Drawing lang ang pangakong habang buhay na libreng petrolyo kay First Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Yan ang sinabi ng manager ni Heidelin na si Noel Ferrer. Sana all kasi ang mga netizens nang maalala ang ipinangakong incentive sa Olympian ngayong tumaas ang presyo ng petrolyo. Pero ayon kay Ferrer, nang ipangako kay Heidelin ang lifetime free fuel noong 2021, walang anumang inilatag na kondisyon ang gas company. Sinabi raw ni Heidelin na umabot lang ng 2 taon ang libreng petrolyo. Ang totoo, hindi raw ito lifetime. Sa huli, sinabi ni Ferrer na sana raw ay matuto tayong bigyang importansya ang mga binibitiwang pangako, pati na rin ang mga atletang minsang nagbigay ng karangalan sa bansa. Ayon naman sa Phoenix Petroleum, noong 2 taon ng free fuel ni Heidelin, pinakiusapan siya na i-share online ang kanyang karanasan sa incentive. Pero tumanggi raw ang Olympian at sinabing pumirma siya ng kontrata sa ibang petroleum company. Hindi na raw nakipag-usap sa kanila si Heidelin at nirespeto nila yon. Dahil sa pagiging konektado ng gold medalist sa ibang kumpanya, hindi na raw nila maaaring ipagpatuloy pa ang lifetime free fuel. Wala pang pahayag si Heidelin o ang manager nito. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Huwebes. Busy ang working girl na si Rica Peralejo sa dami po ng kanyang mga proyekto. Empowered woman ang aktres na hindi nag-atubiling magsalita, lalo na sa mga isyung malapit sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Pagkatapos sumabak sa MMFF movie na Manila's Finest, working girl ngayon si Rica Peralejo, nakabi-kabila ang projects. Abala si Rica para sa regalo nila sa 90s kids. Yan ay ang reunion ng Thank God It's Saturday o TGIS na ipapalabas this year. Mapapanood ito globally sa Netflix para sa mga Pinoy all around the world. Coming back feels like you just remember all over again how talented our generation was. At hindi lang yan. In charge din si Rica sa March 28 event na She Shines Summit. Makakasama niya rito si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Pag-uusapan nila sa event na yan ang tungkol sa pagiging empowered women sa iba't ibang larangan. Si Rica, kilala sa kanyang pagiging vocal sa mga issue, partikular na yung mga may kinalaman sa pagiging babae. Katunayan, trending ang comment ni Rica sa kontrobersyal na issue ni Alvin Aragon, pati ang malaswang remark ni Congressman Bong Suntay kay Ann Curtis. Eto pa, merong nan-troll kay Rica. Inakusahan siya at ang kanyang pastor na mister na ginagamit umano nila ang pondo ng kinabibilangan nilang simbahan. Sagot ni Rica. Actually, hindi naman ako masyadong affected doon. Wala naman din ka-wait-wait din yung sinabi ng tao na yun kasi parang siguro kung magsa-search kayo sa mga churches, that would be the last kind of accusation that will be thrown
upon us. Some heckler online, and then wala lang, natawa lang ako, sabi ko, patulan ko nga. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, News 5 exclusive. Lalaking sinubukang makipagbalikan sa kanyang ex. Pinagsasaksak. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naaresto na ang mga suspect sa pagpatay sa babaeng negosyante at kanyang kaibigan sa Nueva Ecija. Lumalabas na alitan sa pera ang ugat ng krimen. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Kuha ang selfie na ito mula sa kotse ng negosyanteng si Regine. Ilang oras bago siya natagpo ang patay sa Peñaranda, Nueva Ecija noong Linggo. Kasama ni Regine sa loob ng sasakyan ang isang lalaki naka-face mask at babaeng nagtatakip na muka na si alias Lerma. Ipinadala ni Regine ang larawan na yan sa kanyang asawang nasa abroad para ipakitang papunta na sila sa pag-aari niyang apartment building sa kuha ng CCTV sa Farm Road, Barangay Sinasahan. Makikita ang kotse ni Regine na biglang tumigil at bumaba si alias Lerma. Nagtuloy sa pagtakbo ang kotse at tumigil sa palikong bahagi ng kalsada. Maya-maya, dalawang magkasunod na putok ng baril ang maririnig. Bumaba nakamaskarang lalaki at naglakad patungo kay Lerma. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik ang lalaki na naka-backride na sa tricycle. Bumaba siya at nagsaboy ng kerosene sa sasakyan bago niya ito sinilaban. Tila may sumabog pa sa loob ng kotse bago ito nagliyab. Agad ding bumalik ang lalaki sa tricycle at umalis na sila sa lugar. Dead on the spot si Regine at ang kaibigan nitong si Michael na nagsilbing driver ng kotse. Sa imbestigasyon, tila nagkaroon daw ng pagtatalo sa loob ng kotse si Regine at Lerma dahil sa pera. Ang di raw alam ni Regine, planado na ni Lerma ang krimen. Maaari raw kasi na hindi lang na isang lang apartment building, kundi naibenta na ni Lerma nang hindi alam ni Regine. Personal grudge tungkol sa pera, away sa pera. So yung the suspect is meron siyang utang sa victim and this victim is naniningil. So it's a matter of personal grudge. Sa pamamagitan ng selfie ni Regine at makakuha ng CCTV, natunto ng Nueva Ecija Police Office si alias Lerma sa Barangay Siyempre, Viva Sur, Malig, Isabela. Naaresto si Lerma na mastermind sa krimen at 3 nitong kaanak na sina Melvin, Baldomero at Ringo nakasabot umano sa pagpaplano sa krimen. Napag-alaman ng pulisya na may patong-patong na kaso na si Lerma ng fraud at scam dahil sa pagbebenta ng mga lupa at sasakyan na peke ang mga dokumento. Sinampahan na ng kasong murder si Lerma habang accessories to the crime ang 3 kaanak niya. Naaresto na rin ang driver ng tricycle na nagsakay sa gunman para sunugin ang kotse. Patuloy ang man-hunt operation sa gunman. Natukoy na rin ng Nueva Ecija Police ang pagkakakinanlan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. 10 beses sinaksak ang isang lalaking hindi raw makamove on at gusto pang makipagbalikan sa kanyang ex-girlfriend. Ang suspect sa krimen, ang bagong boyfriend. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel, exclusive. Kaya mo yan, Bre. Antayin na namin mga anti-rescue. Tumawag na kami. Duguan at tadtad ng saksak ng matagpuan ng mga residente ang lalaking yan sa gilid ng ilog sa Bagong Silang, Caloocan, Miyerkules ng umaga. Saan ba tama niya? Buhay pa noon ang 22 anyos na biktima na kinakausap pa ng mga residente pero iniinda niya ang saksak sa leeg. Pagdating ng barangay, agad tinapalan ang mga saksak para hindi maubusan ng dugo ang biktima. Nadala pa siya sa ospital pero namatay rin kalaunan. Hindi bababa sa 10 saksak sa likod at leeg ang nakuha ng biktima. Sa investigasyon ng Police Love Triangle ang motibo sa pananaksak. Suspect sa krimen ang kinakasama ngayon ng ex ng biktima. Bali, ito kasing suspect, yung kinakasama niya ngayon, is dating kinakasama rin itong victim.
So sinusubukan makipagbalikan itong victim dito sa kinakasama nito ni suspect na hindi na po natin papangalanan. Kaya nagkakaroon sila lagi ng pagtatalo tuwing nakikita sila dahil doon sa babaeng yun. Napag-alaman ding pangalawang insidente na ito ng pananaksak ng suspect sa biktima. Sabi po kasi nung mga nakakakilala doon, before po nangyari ito, meron na din pong incident na na-stab nung suspect natin sa bandang kilikili, itong victim. Monday po nangyari yun. And then, ito na nga, nagkatuluyan na. Patuloy ang pagtugis sa suspect. Mahaharap siya sa reklamong homicide. Sinusubukan pa naming hingin ang panig ng mga kaanak ng biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Pinasabog ng Iran ang mga barkong malapit sa Strait of Hormuz. Kabilang sa nadamay ang mga barkong sakay ang mga tripulanteng Pilipino. Nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid. Nagliliyab ang oil tanker na yan malapit sa Iraq. Pinasabog ng Iranian Army. Nagising ka sa sabog? Oo nga. Sa isa pang video, maririnig na nagising pa ang mga Pilipinong tripulante sa pagsabog. Base sa report, sunod-sunod na oil tanker ang pinasabog sa Strait of Hormuz na isinara ng Iran. 2 sa 3 barko may lulang mga Pilipino. Kinumpirma ito mismo ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. 38 Pilipino ang lulan ng pinasabog ng mga barko. Sa kabila niyan, ligtas naman ang mga tripulante. Ayon sa International Seafarers Action Center, bukod sa mga tripulanteng nasa cargo vessel, apektado rin ang mga Pilipinong cruise ship members na stranded sa Gulf. So, conservatively, sasabihin ko mga 1/3 no, almost 7,000 no, mga Pilipino. Kung baka po mahigit pa. Pahirapan din umano ang komunikasyon sa mga barkong intentional na inipit sa Strait of Hormuz, Gulf of Oman at Persian Gulf. Walang obligatory internet sa mga barko na libre sa mga seafarer. Tapos pag stranded sila, hindi rin sila makatawag. Pangalawa, yung global positioning po, naka-jam yan. Dinajam yan ng US, mga US military. Nitong Miyerkules naman ng gabi, balikbansa na ang 16 na OFWs mula Israel. Sila ang tumawid mula Taba Border Crossing, ang nagkukonekta ng Israel at Egypt para makabiyahe pa Oman. Pagdating sa Oman, doon na sila inilipad pa Pilipinas. Sa kabila ng gyera, may mga Pinoy pa ring nais bumalik sa Middle East. Gaya na lang ni Catalina de Guzman na mula UAE. I can say na second home namin yon, and yung comfort siguro na binibigay ng UAE sa amin, yun yung sigurong pinakamagandang reason kung bakit gustong-gusto namin laging bumabalik sa UAE. Golden Visa holder na si Catalina at kanyang 2 anak. Ibig sabihin, maaari silang manirahan sa UAE ng 5 hanggang 10 taon. Inaantay na lang daw niya na matapos ang pasok sa eskwela ng 2 anak. Sa tala ng Department of Foreign Affairs, 199 ang repatriation request sa Dubai, habang 68 naman sa Abu Dhabi. Samantala, ang iba't ibang religious organization at migrant advocates tulong-tulong na rin para sa mga apektadong Pinoy sa Middle East. Binuo nila ang Church Task Force for OFW Middle East Support. Isa sa mga target nito ang pagbubukas ng kanilang Church Global Partners bilang shelter at welfare assistance hub sa mga apektadong bansa sa Middle East, habang ang grupong migrante na nawagan sa gobyerno na magkaroon ng konkretong plano para sa mga apektadong OFW. Umaasa lamang po ang ating gobyerno sa plano ng iba't ibang mga host governments. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Weather update tayo mga kapatid, tuluyan pong humihina at lumalayo na sa ating bansa. Ito pong binabantayan nating bagyo sa labas ng ating PAR, ang bagyong may international name na Nuri. Ito po ay nasa tropical depression category na lamang, na may taglay na lakas na hangin na nasa 45 km per hour, malapit sa kanyang gitna. Kung minsan may mga pagbugsong maabot sa 55 km per hour. At yan po ay kumikilos palayo sa ating bansa, pa northeastward. Yan po ay medyo mabagal ang pagkilos niya pero yan po ay lumalayo na sa ating area of responsibility. Kasabay po ng paglayo niyan, nababawasan din yung epekto nitong trough nito dito po sa areas ng Mindanao. Pero kung papansinin nyo, itong ating wind map, medyo malawak po itong bugso ng ating amihan at nag-extend pa po yan dito po sa area ng Mindanao kasabay nga ng paglayo nitong bagyong may international name na Nuri. Magpapatuloy po yan ngayong weekend, pero sa susunod na linggo, naasahan po natin ang paghina ng ating amihan na kung saan yan po ay magdudulot ng ating pag-init muli ng temperatura. At maaaring magpatuloy na po yan
sa huling bahagi ng buwan ng Marso at pagpasok na ng panahon ng tag-init. Kaya paghandaan po natin yan mga kapatid. Pero sa ngayon, asahan po natin na may kalamigang gabi at madaling araw sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa dahil sa malawak na epekto nitong amihan o northeast monsoon. Dito po sa areas ng Mindanao, nabawasan na po yung epekto ng trough itong ating low pressure area pero posible pa rin po yung ating mga isolated o localized na pagulan at thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Dito po sa areas ng Visayas, ramdam din po natin ang breezy o mahangin na conditions, lalong-lalo na sa tanghali hanggang hapon dahil sa epekto ng ating amihan. Pero sa pangkalahatan, magiging maganda po ang sikat ng araw at may kainitan po sa tanghali dahil tirik po ang sikat ng araw. Dito naman sa Luzon, apektado rin po ito ng amihan natin pero meron tayong mga possible na mahihinang pagulan sa mga kabundukan, dyan po sa may area ng Kalinga, Apayao, maging dito sa areas ng Cagayan at ilang bahagi ng extreme northern Luzon. Pero ang malaking bahagi po ng Luzon, particularly ang western section nito, makakaasa po tayo ng maaliwalas na panahon at magiging maganda nga sikat ng araw. Pero pagsapit po ng tanghali, may kainitan tayo dahil medyo clear po yung ating sky at ramdam po natin ang direktang init na nagmumula sa araw. Pero pagsapit po ng hapon hanggang gabi, lalo na sa madaling araw, may kalamigan naman po yung ating panahon dahil sa epekto ng ating amihan o northeast monsoon. At kung mapapansin nyo, tumatagos din po yan ramdam din po natin ng medyo mahangin yung conditions natin tuwing tanghali hanggang hapon. Dito po sa malaking bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang Calabarzon, maging dyan po sa area ng Batangas, Cavite at Laguna, kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Mimaropa. Dito sa Metro Manila, magpapatuloy po ang maganda at maliwalas sa panahon, magiging maganda po ang sikat ng araw at magiging mainit po sa tanghali dahil nga medyo clear po yung ating sky. Pagsapit po ng hapon, nagiging maulap ang panahon natin at kung may mga pagulan tayo, ito po yung mga isolated lamang o mga dagliang may hinang pagulan at may kalamigan pa rin po sa gabi at madaling araw. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura na lagi may panahon. Para sa iyo. Susunod, tricycle driver sinaksak ng kapwa tsuper sa gitna ng pamamasada. Cristina Frasco tinanggal bilang Tourism Secretary pero inilipat sa ibang posisyon. At P-pop groups na SB19 at Beanie maglalabas ng mga exclusive content sa isang sikat na Korean fan community platform. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang lalaki sa Vigan City matapos saksakin habang namamasada ng kanyang tricycle. Ang suspect, tricycle driver din na nakaalitan umano ng biktima. Narito ang Frontline Report. Sa kuha ng CCTV sa Barangay 5 sa Vigan City, Ilocos Sur, makikita ang isang lalaking nakatambay sa kalsada. Maya-maya, dumaan ang isang tricycle. Ang nakatambay na lalaki, biglang sinuntok ang tricycle driver. Rumesbak naman ang driver pero bigla siyang pinagsasaksak ng lalaki. Napababa sa takot ang pasahero ng tricycle. Nakatakbo pa ang tricycle driver palayo. Matapos ang gulo, sumibat ang lalaki sakay ng tricycle. Itinakbo sa paggamutan ng biktima pero namatay rin dahil sa mga saksak sa dibdib. Ayon sa Vigan City Police, isa ring tricycle driver ang nanaksak sa biktima. According sa mga witness natin, itong biktima ang suspect ay may heated argument. Naging resulta ng kanilang hindi pagkakaintindihan, may commotion na nangyari. Then itong suspect kumuha ng kutsilyo, sinaksak itong biktima natin. Nasa kustodiya na ng Vigan City Police ang suspect na mahaharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Inalis na bilang Tourism Secretary si Cristina Frasco pero inilipat siya sa ibang posisyon. Kinumpirma ng Malacanang na si Frasco na ang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Inaasang tututukan ni Frasco ang pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan na nakatuon sa pagpapaunlad ng mga komunidad, partikular sa mga lugar na apektado ng mga sakuna. Magsisilbi namang officer in charge ng Department of Tourism si Undersecretary Verna Buensuceso. Nagpapasalamat din ang palasyo sa serbisyo ni Frasco sa DOT.
Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, mas maraming fans na ang pakikiligi ng leading P-pop groups na SB19 at BINI dahil opisyal nang sumali ang dalawang grupo sa South Korean fandom platform na Weverse. Una nga po nag-post ng Guess Who teasers ang Weverse kahapon na may mga clue tungkol sa Pinoy artists na sasali na sa kanilang platform. Hindi naman nagkamali sa hula ang fans ng dalawang P-pop group. Ang Weverse po ay isang social media platform na ginawa ng Hybe Corporation, partikular na para sa mga fans. Dito, personal nilang nakakausap ang kanilang mga paboritong artist tulad na lang ng Korean groups na BTS and Hypen at Seventeen. Susunod, naagnas na bangkay ng isang babae na tagpuang nakasilid sa sako sa Nueva Ecija. Mga bagman umano ni Zaldico at abogado nilang si Levi Baligon humarap na sa tanggapan ng NBI. Putok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Natagpo ang nakasilid sa sako ang bangkay ng nawawalang babae sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Masangsang ang amoy at naagnas na ang bangkay nang makita ito ng mga residente sa irrigation canal. Kilala ang biktimang si Meli. Ganyan-ganyan din ang nangyari sa mister ng biktima. Itong March 9 sa parehong irrigation canal, nakasako rin na natagpuan ang bangkay ng asawa ni Meli. Posible raw na sabay itinapon ang kanilang mga bangkay pero inanod lang ang babae kaya hindi agad nakita. Pagdanakaw ang isa sa mga tinitinang motibo sa krimen. Sa Mahayag, Zamboanga del Sur naman, natagpuan ding patay sa ilog ang high school math teacher na si Elmer Saison. Ayon sa kaanak ng guro, nung Lunes pa ito nawawala. Inimbisigan pa ang kanyang kinamatay. Pag-aaralan ng mga kongresista na amyendahan ang Oil Deregulation Law. Nang dahil kasi sa batas na yan, pahirapan na solusyonan ang sumisipang presyo ng mga produktong petrolyo. Narito ang Frontline Report. 4-day work week at 5,000 pisong ayuda sa mga tsuper. Sa ngayon, ito ang ilan sa mga pangunahing solusyon ng gobyerno sa malakihang oil price hike bunsod ng gyera sa Middle East. Pero para sa ilang transport group, band-aid o pansamantalang solusyon lang yan. Kaya panawagan nila, ibasura ang Oil Deregulation Law o ang Republic Act No. 8479 o Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Ito yung batas na nag-aalis sa direktang kontrol ng gobyerno sa presyo at operasyon ng industriya ng langis. Easy na batas ito noon para magkaroon ng kompetisyon sa supply at presyo ng petrolyo. Pero ang problema ngayon, pahirapan ng masolusyonan ang double-digit na oil price hike. Ayon yan mismo kay House Ways and Means Committee Chair Miro Kimbo sa panayam ng programang One Balita Pilipinas. Napansin po natin 25 years after that law that hindi talaga nagkakaroon ng free competition. Meron din talagang collusion. So kailangan natin bigyan uli ng ipe ng pamahalaan pagdating sa lalo sa panahon ng krisis. Kaya gate niya, kailangan na itong amyendahan. Kung Kimbo, ano po yung partikular o mga partikular na probisyon na sa tingin niyo po dapat baguhin o amyendahan? Una yung pagbibigay ng lakas at saka ng poder sa Department of Energy para ma-evaluate at mapakialaman ang pricing mechanisms nila. Importante rin po na mapag-usapan sa panahon ng krisis na magkaroon ng power ang gobyerno na magkaroon ng mga price caps pagdating po dito sa usapin po ng pagbebenta sa publiko. Hindi po pwede na wala tayo market power. Ngayon po,
ang gobyerno walang kapasidad para singilin o matakot ang private sector. Paliwanag pa ng kongresista, dahil sa oil deregulation, kaya agad naramdaman ang pagsipa ng produktong petrolyo. Yan ay kahit pa merong 50-day fuel stock ang bansa. Sang-ayon naman si House Committee on Energy Chair Jose Alvarez sa usaping amyendahan ng batas. Katunayan, pag-aaralan na raw ito ng Kamara. Pero para kay Alvarez, ito lang para hindi tayo babalik na gobyerno na naman ang magkuman sa presyo ng langis. Kasi pag gobyerno, atakable palagi. Hindi mo maitaas kung ang market ay ang source ng ating pinagkukunan ay tumaas. Hindi mo basta-basta mataas kaagad. ang dapat daw bawasan ang value-added tax sa petrolyo. Sa ngayon, handa ang Kamara na mag-extend kahit pa papasok na ang Lenten break sa March 18 para pag-aralan ang oil deregulation law. Basta tinawag ng Presidente yung special session to talakay yan, walang problema. Hindi magbe-break ang mga congressman. Si Senate President Tito Soto naman, iginiit ang pag-repeal o pagbawi sa oil deregulation law sa gitna ng krisis sa langis. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Umarap sa NBI ang ilan sa 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldi Co. Nilinaw naman ng NBI na hindi pa sila itinuturing na mga potential witness. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sabay-sabay na dumating kanina sa headquarters ng National Bureau of Investigation sina Attorney Levy Baligod at mga bagman ng puganteng si Zaldi Co. We are ready to cooperate and provide whatever information they need. Pinasabi na sila ng NBI para maberipika ang kanilang pagkakakilanlan, military service at mga naging trabaho. Sunod na dumating ang dating kongresista na si Mike Defensor kasama ang abogadong si Ferdinand Topacio. Isa si Defensor sa mga tumutulong sa mga nagpakilalang ex-Marines dahil naniniwala raw siya sa kanilang pinaglalaban. Binatikos ni na Defensor ang anilay custodial interrogation na estilo ng NBI sa pakikipag-usap sa mga bagman ni Co. Pinasok daw kasi sila sa magkakahiwalay na kwarto. Kaya very suspicious po ito and very alarming itong ginagawa nila. Na isasabi na nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila isa lang ang abogado ng 18. Pero agad naman nilinaw ni Baligod na pinayagan niya ang NBI na kausapin isa-isa ang kanyang mga kliyente. Tumagal ng halos 4 na oras ang pakikipag-usap ng NBI sa mga bagman. Ayos lang po, sir. Okay naman po yung trato nila sa amin, sir. Ayon kay Baligod, itinuturing ng potential witnesses ng NBI ang kanyang mga kliyente. So the NBI cleared na hindi mga suspects ang mga ito, kundi mga potential witnesses. Bagay na nilinaw naman agad mismo ni NBI Director Melvin Matibag. Anya, hindi pa pinalian dahil kakasimula pa lang ng kanilang investigasyon. There are potential witness, there could be perpetrator, there could be witness, depende nga po sa tatakbuhin. There could be a victim, depende po sa tatakbuhin ng ebidensya. Napatunayan naman umano ni na Baligod ang background ng kanyang mga kliyente na 16 sa kanila ay dating mga Marines at 2 naman ang mula sa Philippine Army. Sinagot din ni Matibag ang reklamo ni na Defensor kung bakit nauna pang ipatawag ang mga bagman ni Co sa halip na imbestigahan at ipatawag muna ang mga tumanggap umano ng mali-malitang pera. Sino po bang unang tinatanong ng investigador? Hindi po ba kayong nagreklamo? Tinatanong yung istorya ninyo, yung kwento ninyo, tinitingnan kung tumutugma sa mga pangyayari at mga ebidensyang nakakalap, at yung inireklamo, tsaka natin tatawagin. Yun po yung proseso ng NBI. Sa March 17, nakatakdang bumalik sa NBI ang mga kliyente ni Baligod para magsumite ng dagdag na mga dokumento at ebidensya na susuporta sa kanilang mga parata. Muling iginiit ng kampo ng mga dating Marines na hindi sila binayaran at kumakapit lamang sila sa patalim. Hangad lang umano nila na lumabas ang katotohanan at mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. Pero attorney, hindi naman inutusan kayo ni Zaldi Co? Hindi. Di ko man kilala yan. Gusto ko nga makulong siya dahil sa pagnanakaw niya Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5.
Nagpaalmusal ang Alagang Kapatid Foundation sa mga nasunugan sa Nia Road sa Quezon City. Ginawa yan sa multipurpose gymnasium ng Barangay Pinyahan na nagsisilbi nilang evacuation center. Bukod sa lugaw, namigay ng inuming tubig ang Maynilad Water Services. Naglagay naman ng libreng charging station ang Juan Meralco Foundation. Sa huling datos mula sa barangay, 80 pamilya ang kasalukuyang nasa evacuation center. Susunod, exclusive. Sa Pulsa CCTV, 2 asong dumudumi raw sa tapat ng kapitbahay, hinampas ng baseball bat. Isang SUV na nagpagas, ayaw magbayad, nagpaikot-ikot pa nga bago tuluyang tumakas. At Kuya Will, nagsalita na tungkol sa isang viral moment sa Willionario. Hawakan na ang mga ticket at tumutong sa Willionario. Hawakan ng mga tickets, that's right. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tumakas ang isang motoristang nagpagasolina sa India nang sinisingil na siya. Nag-uusap pa ang SUV driver at ang mga tauhan sa gas station nang biglang humarurot ang SUV. 3 beses muna itong nagpaikot-ikot sa gasolinahan sa katuluyang umalis. Sa tulong ng CCTV, natukoy ang driver at kasalukuyang tinutugis na. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, nag-courtesy visit sa Big Bosses si Willionario host Willie Revillame dito sa TV5. Nagsalita rin si Kuya Will tungkol sa isang viral moment sa Willionario. Narito po ang Frontline Showbiz Report ni MJ Marfori. At home ang Willionario host na si Willie Revillame sa kanyang grand visit sa TV5 Launchpad, home of the Kapatid Network. Dito, nag-courtesy visit siya sa bagong president and CEO ng MediaQuest na si Ricky Vargas. I got to know him more during our conversation kanina. So I admire what he has done with his showbiz career and what he is as a person. Kasama ni Sir Ricky, winelcome din ang iba pang Signal Big Boss si Kuya Will. Gaya na lang na Chief Financial Officer Christopher Daniel Lizo, Chief Revenue Officer Gerard Milan at Head of Regulatory and Industry Erwin Gala. Nakakwentuhan nga ng News 5 si Kuya Will na bring up natin dyan ang viral moment ng isang dancer na Hawakan na ang mga ticket at tumutong sa Willionario. Hawakan ng mga tickets, that's right. say ni Kuya Will. Kasalanan ko naman yun kasi hindi kasi co-host yun. Alam mo ako, nagdi-discover ako ng mga new talents eh. Baka nakakatuwa na ano, kaya lang na sobrang natuwa siya. Abangan ang Bus Pinasaya at mas marami pang papremyo sa Willionario sa Will TV. Napapanood naman ang Will TV sa Signal at Satellite Channel 10 and Signal Play app. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Huwebes. Ako po si Jervy Wrightson. Susunod, windak sa trending na Hawak Mo Ang Beat Challenge. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibig. Hawak mo ang beat. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline.
Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hawak nyo bang lahat ang beat? Yan ang bagong pauso ngayon sa social media. Maraming netizens at mga celebrity ang kumasa sa dance craze na yan kung paano sayawin yan. Ito, alamin natin sa Frontline Report ni Laila Pangilinan. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi, sa bawat galaw mo ako. Lahat ba hawak na ang beat? Umindak na dyan ang Eat Bulaga. Huling tugtog ng sayawan. Hawak mo ang beat, hawak mo ang beat. What if lambutan with pitik? Ito ang online personality na si Ian Kamangkang. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan. With matching high-waist shorts pa yan. Hawak mo ang beat. Pwede rin niyang pang-workout. Hawak mo ang gabi, sa bawat galaw mo ako'y nabibihaw. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi, sa bawat galaw mo ako'y nabibihaw. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan. Kahit nga mga hindi Pinoy, napapaindak na. Ang gabi, sa bawat galaw mo ako'y nabibihaw. In fairness, catchy rin talaga ang beat. Sa huling tugtog ng sayawan, anong salitang Pati tuloy sina Mama at Sir ng Baganga National High School. Napahawak na sa beat. hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi, sa bawat galaw mo ako'y nabibihaw. Hawak mo ang beat, mo ang gabi, Pero syempre, hindi tayo papahuli sa News 5. hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan, hanggang sa huling tugtog ng sayawan. Naku, nahatak pa tayo sumayaw ni Frontline Tonight Showbiz anchor, Jenny Alipoon. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Chicadora, News 5. Ready na si Papo. Wala nang oras. May sarili siyang version. Diba? Napakadali, sabi mo, Ano ba? diba? Para mas isa-isayin natin. Para, Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayang-kaya mo eh. Yeah! Hindi, may sarili. Oh, tama. Gas, gas, lucky. 80s, 80s, gas, gas, lucky. Hindi na alam yan ni Jervy. Hindi Nabutan ko na ba yun? yan. 90s baby. Ay, ako. wala. Palabas yan ngayon sa ano, sa Sa play, musical, si musical. Andres, Oo, mula. si Andres. Kaya kami sana. Kamulak eh. Yes, Diba? 80s na 80s. Yan, trending na trending to, no? Oo. Ako, ginawa mo na ba yan sa TikTok? Di pa po. Yan, Dito galing. lang. Oo. Kembot lang eh. Okay, so ano na to? Segment na ba to? The dance segment. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5, so 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami, ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang piyok this Wala. time, ha? Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.